The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Okay, good afternoon everyone. Thank you so much once again na tayo po'y magsasama sa hapong ito sa ating program Faith Focus. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Erwin de la Cruz, na magbibigay sa inyo ng mensahe sa hapong ito. And aton pong pag-aaralan ang the book of Ephesians. Ephesians chapter 5 verse 15 to verse 17. At ang title po ng ating pag-aaralan ngayon is The Walk of Wisdom. At kailangan natin ito every day sa ating buhay. But before tayo magpatuloy, nais ko munang manalangin tayo. Let's pray. Dakila naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa hapong ito. Salamat Panginoon sa inyong kabutihan, sa patuloy ninyong pag-iingat sa bawat isa, at salamat sa inyong pagbibigay ng aming mga pangailangan sa araw-araw. Lord, pangunahan mo po kami sa hapong ito. Before that, Lord, we ask for forgiveness sa aming mga kasalanan. Linisin mo po ang aming mga puso at patuloy ka pong kumilos sa aming mga puso, Panginoon, at nawa ang inyong salita ay patuloy na mangusap sa amin at magbigay ng mga kaalaman on how to live our life every day, Panginoon. Isa ang buhay na nagbibigay ng kapurihan sa inyo, Panginoon. Bless our time together, Lord. We pray this in Jesus' name. Amen. Okay, so the walk of wisdom. So we are January 24 tayo ngayon, At kasi simula lang ng ating taon at I know na kailangan natin ng wisdom ng Panginoon. Kailangan natin ng guidance ng Panginoon. And I know naman na lahat tayo ay gustong may gabay, di ba? Kaya nga tayo pag bumibili tayo ng mga ating mga produkto or mga appliances, lalo na may mga manual yan kung paano gamitin. At lalong-lalo na sa ating buhay ay merong pinagkaloob sa atin ng Panginoon na gabay, At yun po ang salita ng Panginoon. And sa atin pong text sa hapong ito, Ephesians chapter 5 verse 15 to 17, ito yung ating pag-aaralan. It's about the walk of wisdom. Ephesians chapter 5, ang sabi dito sa verse 15 to verse 17, "See then that you walk circumspectly, not as fools but as wise, redeeming the time because the days are evil. Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is." Actually, this is in King James Version. Basahin ko ito sa New Living Translation. "So be careful how you live. Don't live like fools, but like those who are wise. Make the most of every opportunity in these evil days. Don't act thoughtlessly, but understand what the Lord wants you to do." So nawa ang Panginoon ang mag-bless sa ating pag-aaralan sa hapong ito. And of course, the Christian life is often described in the Bible as walk, Palaging nilalarawan sa Bible yung buhay natin as a walk, Hindi siya marathon, Hindi siya theory, but walk, a daily walk. So we need to have intentional. So dapat maging intentional tayo in the way we live, In Ephesians, dito sa ating binasa, si Paul ay paulit-ulit niyang ginamit ang word, itong word na to walk. So in Ephesians chapter 4 verse 1, sinabi dito, walk in unity. In Ephesians chapter 5 verse 2, walk in love. And then in Ephesians chapter 5 verse 8, walk as children of light. And here,
dito sa ating binasa, walk in wisdom. So, Paul addresses believers who live in a morally dark, no, sa ating mundo ngayon, no, na morally dark, spiritually confused na mundo, no. So, his message is clear, no. Sinabi dito ni Apostle Paul, no. So, wisdom is not optional, it is essential. So, ang wisdom, no, ang karunungan, no, katalinuhan, ay hindi ito hindi ito optional, no? But ito ay kailangan natin, essential ito, no? So ang context nitong ating pag-aaralan is sa Ephesians chapter 4 to 6, no? Yung focus nito is sa practical Christian living. So 4, 5 and 6, no? Chapter 4, chapter 5 and chapter 6. Ang focus nito is about sa practical Christian living. So after explaining who we are in Christ, no? Chapters 1 to 3, Paul now explains how we should live. So yung theory muna, no? Sinabi, no, kung sa verse sa chapter 1 to chapter 3, si Apostle Paul, no, in-explain niya how we should live. Paano ba tayo mamuhay, no? Ephesians chapter 5 verse 15 to 17 serves as a bridge. So ito ay bridge in between, no, sa dalawang dalawang sa writing ni Apostle Paul, no, na of course may distinction dito, no. So this is the transition, no. Ito yung bridge between sa sinabi sa verse 8 to 14, walking in light, and then verse 18, walking in the Spirit. So, dito sa Ephesians chapter 5 verse 15 to 17, ay binigyan tayo ni Apostle Paul ng tatlong insights, no? Pananaw, no? O kung paano nga ba natin ipamuhay, no? Pamumuhay itong ating mga buhay, no? Dito sa ating mundo ngayon, no? So, the walk of wisdom looks like and how it is activated, no? Sa ating mga buhay. So, number 1, yung sinabi dito sa verse 15, no? See then that ye walk circumspectly, not as fools but as wise, no? The wise walk is intentional and careful. So, ito ang ating tatandaan, no? Yung lakad ng isang matalinong tao, no, ay this is the walk of intentional and careful, no. May pag careful, no, may pag-iingat, no. We have to be circumspect, no, sa ating paglalakad, no. So the wise walk is intentional and careful. So the word see, yung binanggit dito na see then that you walk circumspectly, ang ibig sabihin nito is to observe, to take heed. At yung circumspectly means accurately, carefully, and precisely. So pag ating binugtong, no, that you walk circumspectly, see then that you walk circumspectly means to observe, no, how you live, no. It must be careful and precise, no. So the command is clear, na sinabi dito ni Apostle Paul, pay close attention how you live. Ponder the path of thy feet, and let all thy ways be established. Yun ang sinabi sa Proverbs chapter 4 verse 26. So look diligently lest any man fail of the grace of God. So it is a diligent walk. We must be diligent in our walk in order for us to live wisely. Ang wise daw ay diligent sa kanyang paglalakad bilang isang tao na may takot sa Panginoon. So, ang wise daw, he's walking a diligent life. So, dapat maging masipag tayo, no? Maging masipag. If we want, no, to be to be guided by the wisdom of God, we
command, no, itong sinabi dito ni Apostle Paul is ang ibig sabihin nito is to pay close attention kung paano natin ipapamumuhay yung ating mga buhay, no? So, look diligently lest any man fail of the grace of God. Paul is calling believers. Sinasabi ni Paul, no? Tinatawag niya yung mga believers, no? Na mamuhay sila ng may spiritual alertness. Dapat activated itong spiritual alertness, no? Na maging alert lagi. Kasi kung hindi tayo alert, may isahan tayo ng ating, no? Because the Bible tells us that we wrestle against flesh and blood. We wrestle against, we do not wrestle against flesh and blood, but we wrestle against the world, no? We wrestle against our own self, our flesh, and the devil, no? So yun yung ating kalaban. So if we are not careful and diligent in our walk, may isahan tayo, no, ng ating enemy. And one day, magulat na lang tayo, no, na we are not walking in the ways of God anymore. So Paul is calling believers to live with spiritual alertness. So sabi nga, no, sa 1 Peter chapter 5 verse 8, be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. So si Satan kasi is just looking for the opportunity. So kung hindi tayo nag-iingat and we are not careful and we do not pay close attention to how we live, no, then magkakasala tayo sa Panginoon, di ba? He will do something. He will give you trials, temptations. And if we are not walking and staying close, no, to our Savior, to our Lord, then tayo, no, ma-deceive, malamangan niya tayo, and then makagawa tayo ng mga bagay na hindi maganda, no, sa harap ng Panginoon. So pay close attention how you live. Yun yung walking wisely. Dapat you are walking with spiritual alertness. Maging alert lagi. Na pag sinabi kasi nating spiritually alert, alam mo, no, yung mga nangyayari sa buhay mo. Alam mo kung saan ka patungo, alam mo kung anong ginagawa mo. Alam mo kung anong mga bagay na nasa isip mo. So because you are alert, no? And then you know where to go, how to live, how to conduct your life. Alam mo kung paano yung kahit sa ating mga decision makings, na yung ating mga decision is dapat with alertness, no? We are spiritually alert, no? Kasi kung hindi, makakagawa tayo ng kasalanan sa harap ng Panginoon. So be sober, be vigilant, no? Dapat nag-iingat, nagmamasid, because your adversary the devil as a roaring lion walketh about seeking whom he may devour. So maraming mga Christians na deceive at na-fall sa mga bagay, no, na makasalanan dahil hindi sila nag-iingat. So be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. So si Satan is just like someone out there na naghahanap ng pagkakataon na matempt niya at magawa niya ng paraan na isang Christian ay magkasala sa harap ng Panginoon. So that's why we must pay attention how we should live. We must pay close attention to how we live. So be sober, be vigilant, because we are fighting against the devil. So si James explains how temptation works. No? Sabi niya, but every man is tempted when he is drawn away of his own lusts. So because if we are not careful, we will be what? We will be tricked into doing something that
that is what? That is against God. What had happened to David, di ba? Si David, no, because he let his guard down, no? Hindi siya sumama dun sa gawain na dapat nandun siya. Nagstay lang siya sa palace. What had happened to David? Nagkasala siya sa Panginoon. No? Nagkaroon siya ng affair sa kay Bathsheba because of that night na hindi siya alerto sa mga nangyayari sa kanya spiritually. She was tempted. What had happened? So anong nangyari doon? Nakita niya si Bathsheba na naliligo. Pero kung nandun sana siya sa battlefield, hindi yun mangyayari sa kanya. No? So he stayed. Komportable na siya sa palasyo. At nung gabing yun, nakita niya si Bathsheba na naliligo, na-tempt siya. Padala siya ng servant at pinakuha doon si Bathsheba, and then he had an affair with this woman who at the time is already married to Uriah. Uriah is the general, no? Yung katumbas nun, general siya, commanding officer siya ng army ni David. But what had happened, no? Ginawan siya ng paraan ni David na ilagay sa the hottest of the battle, no? At the front of the battle, and then sinabihan niya si Joash to withdraw yung kanyang troops in that battle. And then what had happened, no? Siyempre namatay si Uriah, no? So nagkasala siya sa Panginoon 2 beses, no? Actually 3 times. 3 times, no? Nagkaroon siya ng affair sa kay Bathsheba. He lied. He lied to Uriah. He lied to marami siyang ginawang he lied to the people, yung kanyang constituents, and then he lied to Uriah. So what had happened? Because he lied to Uriah, ayaw ni Uriah, pinawi niya si Uriah para palabasin na yung anak ni Uriah ay anak ni David sa kay Bathsheba, no? Ay mangyari, no, na parang nagkaroon din ng sexual relationship sa kay Bathsheba that night, no? But what had happened is that hindi si Uriah umuwi sa kanila. Kasi sabi niya, how can I do that? No? How can I stay here while my troops is on the hottest of battlefield? Tapos ako dito, tutulog-tulog lang. So hindi siya umuwi. So what had happened? So nilagay niya si Uriah sa pinakamainit na lugar ng digmaan. So namatay si Uriah. That was the 3rd time he has done something wrong because of that night na hindi siya so he let his guard down. So anong nangyari? So that is why we must be diligent in our Christian walk. So pwedeng mangyari yun sa atin. It's because we are not careful in our walk. So dapat we must pay close attention how we live. So how do you live your life? I hope na hindi tayo drawn away sa ating mga self, sa ating mga gusto, kundi doon sa will ng Panginoon sa atin. So Satan studies us carefully actually. He knows what appeals to us and tailors his bait accordingly. Alam ni Satan yung ating weakness. He knows who we are, and he will do his best na yun yung gagamitin niyang bait, pain, para tayo'y mahulog sa kasalanan. So he studies us carefully and looks at what appeals to us. So his power over us is limited. He can only tempt what already exists sa ating fallen nature. Dahil sinabi nga sa Bible, Jeremiah chapter 17 verse 9, that our heart is deceitful above all things and desperately wicked.
every fall into sin happens because we stop watching our step. So, nangyayari, no? Every fall na meron tayo kung ating babalikan at titingnan, ay nangyayari yon because we are not what? Careful in the way we live. So, sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 4, ye are not in darkness, that they should overtake you as a thief. Sabi sa Psalm 119 verse 105, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. We do not walk as fools, blind and careless, but as the redeemed, guided ng banal na espiritu and illuminated by the word of God. Then we have His guidance, diba? 1 John chapter 2 verse 20 to 21, we have spiritual discernment. Meron tayong tinatawag na spiritual discernment. Yun ay kaloob sa atin ng Panginoon, no? And yun yung ministry sa atin ng Holy Spirit. No? He gives us discernment, wisdom, illuminates the world, the Word of God, no? And then that's the Spirit's protection, no, sa atin. 1 John chapter 2 verse 20 to 21, we have spiritual discernment. 1 John chapter 2 verse 27, the anointing teaches and keeps us. Sanctification is progressive, but deception is avoidable. If we listen sa work, no, ng banal na espiritu to avoid the enemy traps. So beloved, you are not fools. Christ has made you wise. So dahil wise tayo, dapat tayo po ay diligent, no, sa ating walk. Huwag nating hayaan na tayo po ay madala ng ating selfish na agenda. But rather, we must pay close attention how we should live. Yun yung tinatawag na wise walk. Are you wise? Are we wise? Are we living in the way that pleases God? Number 2, no, verse 16. Yung wise walk daw is number 2, it is a discerning walk. Sinabi dito yung redeeming the time because the days are evil. So the wise believer walks with eternal awareness. Yung isang matalinong mananampalataya ng Panginoon ay lumalakad na merong eternal awareness. You are aware of eternity. Sabi dito redeeming, no, to buy up, to rescue from the loss. Yung time we must rescue it from the loss. We have about 86,400 seconds a day, each one of us. Diba? If we're going to multiply 3,600 by, so we have 24 hours by 60 minutes by 60 seconds. So we have 86,400 seconds every single day. So yun ay binibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin, no, until our last breath. No? We have every day 86,400 seconds. So how do you make use of that time? How do you make use of that 86,400? Supposedly, merong pinagkaloob sa atin na ganong amount. How will you spend that amount? How will you spend 86,400 every single day? If that corresponds to amount, paano mo i-spend yung 86,400 a day? That your answer will what? Your answer will reveal kung tayo po ay wise or hindi. So sana tayo po ay we are walking a walk na diligent na klase ng walk. So sabi dito, redeeming the time because the days are evil. The wise believers walks with eternal awareness. Alam natin kung
kung anong mangyayari sa eternity. Alam natin na kung anong ginagawa natin dito ay merong katumbas doon sa eternity. Merong reward, merong losses, merong So, how do you live your life? Kasi sinabi dito, redeem it, to buy up, rescue from the loss. Rescue natin from losing. Our time is losing every day. If we just scrolling sa ating mga cellphone, we are what? We're spending time. But we are spending time in nothing. So is that wise? I don't think so, no? Hindi yun walk ng wise, no? Because the wise redeems the time. You should buy back the time. Sabi pa nga ng psalmist, no? Teach us, no? Psalm chapter 90 verse 12. So teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Walk in wisdom toward them that are without. Sabi ng Colossians chapter 4 to 5, no? Redeeming the time. We must redeem, we must buy back. Every single day, yun yung nawawalang segundo, no, sa atin, 86,400. So how many 86,400 na kaya yung ating hinayaan na masayang dahil lang sa mga hindi importanteng gawain? So our time on earth is limited and sovereignly appointed. So appointed na ng Panginoon kung kailan tayo kukunin, hanggang kailan yung buhay natin. No? Job chapter 14 verse 5, our days are determined. Psalm chapter 39 verse 4, our frailty reminds us to live wisely. So yung ating mga frailty, yun yung mag-serve na para tayo po ay lumakad ng naayon sa Panginoon. Our days are determined. Our frailty reminds us to live wisely. Sabi ng James chapter 4 verse 14, life is a vapor. It's just like a vapor. Pag sinabi nating vapor, how long ba mag-stay yung vapor? Diba? Napakabilis. In just a matter of second, no? Nawawala na yung vapor. So doon inalin tulad ni James, ni Santiago yung ating buhay. It is just like a vapor. No? The ancient illustration of opportunity because si James, ito yung kanyang pananaw. No? So, beautifully reminds us, no? Itong James 4:14, that moments must be seized when they come. Dapat panghinayangan natin, no? At gamitin natin talaga sa makabuluhang gawain para sa Panginoon. So because once they pass, pag lumipas na yung 86,400, wala na rin yun. Hindi mo na yun marirecover. Unlike, yun yung kaibahan ng pera sa time. Eh. Yung pera, marirecover mo pa. No? You can redeem that. You can do something na ma-regain yung perang nawala. But when time pass by, a time that has passed by, na hindi ka nakagawa ng magandang bagay, ay isang time na walang kabuluhan. So the ancient illustration dito sa James chapter 4 verse 14, no, is illustration of opportunity. No, beautifully reminds us that moments must be seized when they come. Because once they pass, they cannot be recovered. Hindi mo na yun marirecover. Yung time na nawala. Yun yung kaibahan ng time na sa pera. Yung pera, pag nawala, pwede mong ma-recover. Yung time, pag natapos na yung isang araw ngayon, wala na yun, lilipas na yun. That is part of our history na lang. So, we redeem time when we, paano ba natin i-redeem yung time? When we, number one, when we pray. When you pray, prayer, a time spent with Jesus is a well-spent time. Because you will gain something. Hindi mo man makita sa ngayon, but you gain something. When you spend time with God,
You gain something that this world cannot give. So, we must redeem. No? We must buy back the time. No? Walk in wisdom toward them that are without redeeming the time. So, yung wise na walk, hindi lang siya diligent na walk, masipag, masinop, no? But also discerning walk. Pag sinabi nating walking with wisdom, this is a walk that is described by having this discernment, a discerning walk. So redeeming the time because the days are evil. No? So walk with wisdom toward them that are without redeeming the time. So our time in earth, no, ang ating time sa mundo ay limited lang and it is appointed, no, sa atin ang mabuhay at pagkatapos ay kukunin na rin ng Panginoon. So James chapter 4 verse 14, sinabi diyan that life is a vapor. And the ancient illustration of opportunity beautifully reminds us that moments must be seized when they come, no? Because once they pass, they cannot be recovered. So, dapat, no, na you must seize the opportunity. Gamitin natin yun, no? We redeem time when we, number one, pray. When we pray, we redeem the time because prayer, no, na spend natin sa Panginoon will always have count. We redeem the time. What else? Worship. When we worship, when we stand in the presence of God, worshiping Him and giving thanks and glorifying, His name, that is worship. And that is what? Mga bagay na mahalaga sa Panginoon. And it has an eternal value. Sharing the gospel. When you share the gospel, this is the most. When you share the gospel, we redeem the time. Merong kabuluhan yung time na nag-share ka ng good news sa tao. That was the best time you can ever spend dito sa mundo. Is to what? To share the gospel. Because when they believe, the moment they believe in God, na-change yung buhay nila. That is the best investment of time when you share the gospel. That is how we should live, We should share the gospel. What else? What else? When we redeem time by what? By living a holy lives. When we strive to be holy sa ating conduct, we are trying our best. Although hindi naman natin mapi-perfect talaga yan, but we are trying our best. That is the best time. That is a kind of kind of discerning walk. So what else? We redeem when we what? We redeem the time when we study the scripture. When you study the scripture, you gain wisdom from God. And wisdom that comes from God is eternal. No? Hindi yun nawawala. So the reason is for urgency is clear because the days are evil. They present evil world. And the whole world lieth in darkness. 1 John chapter 5 verse 19. Yet God has placed us here as light and ambassadors. Nilagay tayo ng Panginoon dito para maging light at maging ambassadors. Ye are the light of the world. So we should live as light of God. So we are ambassadors for Christ. 2 Corinthians chapter 5 verse 20, when we say ambassadors, representative. We represent Christ by our good deeds, by what we are doing, by showing them, by sharing the gospel, and by living a life in the fear of God. So we represent God. We become the representative of Christ. So every moment either glorifies God or is lost forever. Dalawang bagay lang. So either you have praised God, you have given, you have served God, or nag-glorify mo yung Panginoon, or na
sayang mo ang time. Or your time is wasted, no? Or is lost forever. Kasi hindi mo ginamit sa mga makabuluhang bagay, mga bagay na para sa Panginoon. So, not only that walking as wise is a discerning walk, but also it is a definite walk. Sabi dito, wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. The word unwise implies foolish ignorance. Confidence without understanding. So, wherefore be ye not unwise. Huwag kayong maging unwise. But you must understand yung kalooban ng Panginoon. The word unwise implies foolish ignorance. Yung meron kang confidence na wala kang understanding. Paul is saying, don't live life recklessly. So, ang sabi dito ni Apostle Paul, huwag nating ipamuhay yung reckless na klase ng life or aimless na life. Busyness actually is one of Satan's most expensive traps. Tatandaan natin yan. Yan yung pinaka-expensive na trap na ni Satan. Sabi nga, Martha, Martha, thou art careful, rebuke ito ni Jesus Christ during Martha and Mary, when he visited the house of these sisters, magkapatid, of these two siblings, siblings, so kapatid sila ni Lazarus, but sabi dito, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. He was so busy doing something for God that she forgot to sit down and to have time with God. So we must learn to say no to good things. May mga bagay na good. Family is good. Work is good. Pero kung yun lang yung buhay mo sa araw-araw, umiikot lang doon, at wala ang Panginoon, yun yung kaaway ng Panginoon. So sometimes ang kaaway ng Panginoon is not bad itself, the bad things in our life, but the good things. Kaya sabi dito ng Panginoon, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. But one thing is yung makabuluhan sa Panginoon when we spend our time with Him. So we must learn to say no to good things. So we can maka-say yes tayo sa Panginoon to what is best for God. So we can say yes to knowing the will of God. And God's will is revealed sa Scripture. Alam naman natin yan na yung revealed, yung will ng Panginoon ay inihayag niya sa kanyang sa Bible. Kaya dapat nagbabasa tayo ng Bible because that is the will of God, is written in the pages of Scripture. Psalm chapter 119 verse 113. God's will is revealed through, number 2, renewed minds. When our minds is renewed, yung mind na hindi transform, hindi nagko-conform sa mundo, but renewed by the Word of God. And then what else, what else is renewed minds and obedient hearts. Because ignorance of God's word explains yung pagiging ignorante ng salita ng Panginoon is defeat in sin, broken relationship, powerless churches. But Scripture produces actually ng stability, ng maturity. So we must what? We must have a definite walk. Hindi lang dapat na discerning walk, but we must have a definite walk. Definite,
Wherefore be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. So dapat definite, alam mo yung conviction, alam mo yung dapat, alam mo yung tama, no? So, si Paul dito ay sinasabi niya, don't live life recklessly or aimlessly, but be discerning, be diligent na anak ng Panginoon. Si Jeremiah, no? Sa Jeremiah chapter 15 verse 16, sinulat dito, no? Thy words were found and I did eat them. There is no excuse for biblical ignorance where the word of God is available. So, there is no excuse, no? Walang excuse dun sa biblical ignorance na kung saan naman ang salita ng Panginoon ay nandyan. Sometimes, ito kasi yung talagang nagagawa natin. No? So, there is no excuse for biblical ignorance. Kasi nandyan naman yung salita ng Panginoon. It's there, no? It's available. We can learn it. We can, study it. So, you do not have to live life like the world. You do not have to live to be spiritually deceived. And you do not have to waste your life. So, dapat, hindi natin. So, how do you live your life now? Matanong ko lang, mga kaibigan, how do you live your life? Are you walking in a wise kind of life? Are you walking in Are you walking a life that is wise? Wise ba tayo kung mamuhay? Are we people na merong diligence? Diligent ba tayo? Are we doing something para sa ating spiritual life? Or nagiging pabaya na tayo? Do we pay close attention sa bubuhay natin? Because if we live our life na hindi intentional na pupunta sa church, hindi intentional na magbasa, hindi mo intentional yung pag-share ng gospel, walang intention. So, you are not living a wise kind of life. So, how is your life now, my friend? Baka isa ka sa mga Christians na nawalan na ng gana sa salita ng Panginoon. So, are we diligent in our walk? Because a wise Christian is walking a diligent kind of walk. Dapat maging masipag tayo, no? Masipag mag-aral ng salita ng Panginoon, magbasa, mag-church, mag-fellowship, sa mga gawain ng Panginoon, dapat masipag tayo, no? We must be diligent. Yun sometimes, yung mahirap. You want to wake up early in the morning to have your devotion and prayer, but you cannot because we must be diligent. Dapat merong discipline. Without that, pag hindi tayo intentional sa ating walk, walang mangyayari. No? Palagi tayong defeated. We'll always be in the side of being defeated because we are drawing away from God. So we must be diligent. Diligent sa ating walk. At tingnan natin kung saan patungo yung ating mga direksyon ng ating buhay. Are we careless? Are we sober? Are we vigilant? No? Nakikita ba natin yung kung saan tayo patungo? Yung direksyon ng ating buhay? No? Meron pa ba tayong discernment? Because a wise kind of life is a discerning kind of life. Discerning walk. So meron tayong discernment. Meron tayong wisdom. No? Now we discern what is good, what is bad. This is not for me. This is for me. This is not for me. This is something that glorifies God. This is not a thing. This is not the thing that glorifies God.
So, what will you do? So, discerning ka. What is good, what is evil, what is pleasing to God, what is not pleasing to God. So that you know what to avoid, how to avoid, where to go. That is discernment. So, kumusta naman, my friend? Are we discerning? Nadi-discern ba natin or wala na lang? Kumusta naman? Alam mo ba kung saan direksyon ikaw patungo? Yung buhay mo ba ngayon na tinatahak ay patungo sa kaluwalhatian ng Panginoon? So, the kind of life that, that is wise is a life that is discerning. That is the discerning kind of life. May discernment ba tayo? Alam ba natin kung itong bagay na to ay mag-lead sa akin sa Panginoon? Or will this thing bring me closer to God? Or will this thing pull me away from God? Discernment. You discern what is good. You discern what is bad. You discern what is right, what is wrong, what is God glorifying, what is not God glorifying. Discernment. We must be aware of what is happening. Mangyayari lang yun if we are living with the Word of God as our guide. Are we using the Word of God as our guide? Then we are living a discerning kind of life as a Christian. And lastly, itong definite walk. Be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Hindi dapat tayo maging unwise, but we know how, we know what the will of the Lord is. So, dapat definite yung walk. Wala kasing gray na line sa Panginoon eh. Hindi pwedeng gano'n, no? It's always black and white, no? Yes or no. Ganun lang yun sa Panginoon, no? Walang or dun. Hindi mo pwedeng sabihin, dito lang ako sa gitna. Neutral lang ako. No, it must be a definite walk. Alam mo na yung bagay na ito, itong bagay na to, ang gagawin ko, ay isang bagay na makakaglorify sa Panginoon. Ito alam ko na hindi. So definite, alam mo yung will ng Panginoon, alam mo yung kalooban ng Panginoon. Kasi masipag kang mag-aral, pupunta ka sa church, nag-study ka ng salita ng Panginoon. So because you are diligent, so nababantayan, merong guard na napoproteksyonan yung buhay mo ng Panginoon. That's how it works, no? So that's how it works. So I hope, my friend, na we are walking that direction na tayo po ay wise. No? So the question is, wise nga ba tayo? Before I close this message, wise nga ba tayo? Do we live a wise kind of life? Mayroon ba tayong discernment? Nadi-discern ba natin ang mabuti? No? So you do not have to live like the world. You do not have to live spiritually deceived. And you do not have to waste your life. So, para itong taon na ito, maging productive. Magiging productive lang yung buhay kung ginaganap natin ang tungkulin natin sa Panginoon. No? Maging productive lang yung buhay kung intentional tayo sa ating spiritual walk. Nagbabasa ng salita ng Panginoon, merong guidance ng ganyan. So, yun. Meron tayong wisdom ng Panginoon. Because if we do not live an intentional kind na buhay sa Panginoon, we are drifting away for sure. We will be drifting away from God. Yung I will end with this illustration. Yung one degree rule sa pilot. Sabi ng itong nabasa ko lang or narinig ko lang tong illustration na to. No? Yung 1 degree na 1 kilometer, 1 degree wrong. Yung tinatahak mong direction is 1 degree wrong. No? Instead na, di ba meron niyang degree, no? Pag-aaralan natin yan, merong 90 degree, merong 360 degrees, merong 180 degrees. Alam natin yan, no? So, 1 degree variation lang daw sa walk, no, sa tinatahak ng eroplano. Okay lang yan sa 1 kilometer. Kung 1 degree nga yung mali mo, pero yung
na ano mo naman, natakbo na ng eroplano mo 1,000 kilometers. Yung 1,000 kilometer na 1 degree wrong is ang layo na nun sa dulo. So kung iyong titingnan, magkakaroon ka na ng parang triangle na ano doon, no, shape. Ang layo mo na kasi, no, hinayaan mo na kahit isang 1 degree nga lang yun, no? Pero sa katagalan na 1 degree na tinatahak na wrong, na path, no? It will what? Correspond to how many kilometers away from your exact location. So yun yung 1 degree na ano, na wrong, no? So I hope, my friend, na wala tayo dun sa 1 degree na wrong na yun, that we are really moving forward in the direction that glorifies God because we are walking wisely. So conduct your life, no, in the ways of God. Sabi dito, walk wisely, be discerning, because sabi niya, the days are evil. The days are becoming worse and worse and evil, no? But if we are definite in our walk, so sure tayo because we are walking in the Word of God, then we are wise. So I hope, my friend, that you are wise. No? You will live your life, this 2026, no, a wise kind of life. So that, no, you will be what? You will be pleasing, no? You will have a life that is pleasing, no, and is acceptable before God. So thank you so much, my friend. I hope that this message this afternoon gives you a sort of direction, no, direction nito ng salita ng Panginoon na kung ating susundin ay magkakaroon ng kabuluhan yung ating buhay dito sa mundo, because living a life without purpose is a life wasted, no? But if you live your life with God, I know for sure that at the end of it, no, masusumpungan mo ang iyong buhay sa presensya ng ating mahal na Panginoon. So thank you so much, and God bless everyone. Thank you so much for listening and for watching our segment, no, itong balatuntunan ito, no, this afternoon. And see you sa susunod nating program, no, at maraming salamat sa inyo.